tigilan na nila yung kanilang ginagawang pagpirma sa ano. Because that is, for me, that is one way of deceiving the people. Ay, tama naman. Dito I agree. Hindi po ako agree sa lahat ng mga sinasabi ni Jinggoy. But this time, tama ako sa sabi niya. Itigil nyo na yung papirma na yan. Kasi ang pagpipipirma nyo is one way of deceiving the people. Kaya kung sino man ang nasa likod ng papirma na yan, niloloko kayo. Ulitin ko lang, pinaparot ko lang yung sinabi ni Jinggoy para maintindihan. Oh. Panloloko po yan pag nagpapapirma sa inyo. It's a one way of deceiving the people. Huwag kayong pipirma. Huwag. Kasi people's initiative nga eh. Anong ibig sabihin? Galing sa atin. Galing sa mamamayan. Pag galing sa politiko, panloloko yan. Hindi na yan people's initiative, political initiative na yun o tambaloslos initiative. In any case, panlilin lang po yan. So, wag kayong pipirma. Okay? Pasok dito si Jinggoy. Itigil na ang pagpapapirma. Iyan ang panawagan ni Senator Jinggoy Estrada sa gitna ng umano'y suhulan kapalit ng pirma para sa People's Initiative na layong magkasamang buboto ang Senado at Kamara para amyendahan ng saligang batas. Suportado rin ang mambabatas sakaling question. Alam mo yung pagsasamang magboboto ng Kamara at Senado, yan po ay gawain ng may pagkaswitik. Ano yun? Mapaglamang. Ha? Yung parang galawang matching, switik. At dapat ma-identify ito ng mga senador. Sino, bukod kay speaker, sino ang may gusto at sino ang sumasang-ayon dyan sa Congress at binubulungan pa si speaker na magkasamang bumoto. Kasi po pag magkasamang bumoto, ang Congress at ang Senado, mababaliwala ang Senado kasi 24 lang sila. So dito, obviously, gustong gawing salingkit ang Senado. Imbestigahan nyo yung mga senador. Alamin nyo kung sino yung mga swapang, mga switik na congressman na gusto kayong tanggalin. Dapat alam nyo yan. Ha? Ito sa Commission on Elections. Tatalakayin na sa Senado sa pagbabalik sesyon ang umano'y suhulan sa signature campaign. Tingin pa ni Senator Estrada, hindi rin magtatagumpay ang mga kongresista na nagsusulong ng People's Initiative dahil mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na anya ang nagsabing divisive ang issue. I don't think they will prevail. They will not succeed. Ang problema nga, Jinggoy, ayaw nga makinig kay Marcos itong si Tamba. Ang tigas ng ulo eh. Oh, sabi ni Jinggoy, hindi yan magiging successful kasi nagsalita na ang Pangulo. Tama yon, maganda yung ginawa ni Marcos. Ang problema, ayaw makinig. Binabakbakan na nga ng kapatid ni Amy, si Amy. Wala pa rin. Ay tuloy-tuloy pa rin ang pirmahan. Anong nangyayari dyan sa mga yan? Kapal ng mukha talaga. They have to take the cue from the president. Ano ba gusto nila? Tanggalin kami? Ayun. Yun na po yun, Jinggoy. Wag na tayo magmaang-maangan. Yun ang gusto. Tanggalin kayo. Kami? Hindi naman kami papayag dahil mawawala na ng check and balance itong gobyerno ito. Suportado ng senador ang ginawang hakbang ni Senate President Juan Miguel Migzubiri na pag-amyenda sa economic provisions pero hindi ang political provisions. Yan, dito ako na sabi nung broadcaster o newscaster yan, suportado ng Senado, etong Chacha. Ayaw ko nun. Bakit biglang suportado nyo na? Kahit ba sabihin natin, ang i-revise lang, ay ang economic provisions, miski na. Ako kung may plebisito, boboto ko sa no. Ayaw ko yan. Kung sila mangunguna, kahit anong pangako ang sabihin nila. Kasi may binanggit pa to si Subiri. Sabi niya, economic provision lang ang ilalagay. Walang ibang babaguhin. At sabi niya, if my memory serves me right, pag nagkaroon, nasingitan ng political provision, magre-resign siya bilang Senate President. Ang tanong, naniniwala kayo doon? Pasensya na po. Ako,
Sawang-sawa na ako sa pangako ng mga politiko. Sawang-sawa na po ako. Ako may suggestion ako. Ngayon pa lang, mag-resign ka na bilang Senate President. Tapos sabihin mo, pagka walang pumasok na political provision na nabago, ibalik nyo na lang ako. 'Di ba? Ang ganda nun kasi ibig sabihin nakataya ka. Hindi ka lang basta nanalo. Marami na kasing salitang ganyan eh. Mangangako nung hindi nangyari, wala rin nangyari. Yung ibig sabihin yung pinangako nila hindi natupad. Wala din. Mahahabol mo pa ba? Wala din. So mas maganda mag-resign ka. Ibalik ka na lang namin. Kami naman ang mangangako. Oh, 'di ba? Baligtad. Senate President Subiri, mag-resign ka bilang Senate President, tapos ipapangako namin pag walang nasingitan na political isisigaw namin, ibalik nyo si Subiri bilang Senate President. O, di ba? Mas maganda yun kaysa yung ikaw mananako, magre-resign ka bilang Senate President. Eh, ang tanong, naniniwala kayo doon? O, ewan ko sa inyo, good luck kayo kung naniniwala. Hindi ko kayo masisisi. O, basta ako, hindi ako naniniwala. Ganun lang yun eh. Diba? O, sino mas maganda? Yung kondisyon niya o kondisyon ko? Baba ka muna. Panya, marami nang pwedeng magalaw kapag inamyendahan ng salitang batas, lalo na kapag People's Initiative ang ginamit. Everything is possible pag binuksan na lahat, lalo na pag magkaroon tayo ng People's Initiative. There is a possibility na mabuksan yun. And we do not have control of it. Yun ang problema. We do not have... Kung ang senador walang control, kami pantaong bayan. Pag nabuksan na yan, everything's possible. Sasabihin nyo, walang political. Kayo na lang mangako sa sarili ninyo. Kung sakasakali magkaroon ng People's Initiative. Pero si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, ikinagulat ang naging desisyon ng liderato ng Senado na sang-ayunan ng Chacha para sa mamamatas para umano silang na-hostage sa tila pagsayaw ng liderato ng Senado sa Chacha. Buti pa ito ngayon si Pimentel. Ulitin ko ha, hindi lahat ng sinasabi ni Pimentel sinasang-ayunan ko. Sinang-ayunan ko yung sumang-ayon siya doon sa hindi dapat idemanda yung 3 vlogger. At dito rin, sang-ayon ako. Nagulat siya. Pati kami nagulat. Pati po mamamayan nagulat. Bakit sumang-ayon yung Senado? Parang drama ang nangyayari. Ito bigyan ko kayo ng picture. Merong anomalya na People's Initiative coming from Congress. Di umano. Sinabi naman ni Amy yan, wag na nating ipagtanggol. Tapos, biglang kumontra, di umano, itong Senado. At dapat kasama sila. Pero sumang-ayon. Ano yun, laban bawi? Ito, tama si Pimentel. Para silang hinostage. Ako naman, ang word ko dyan, parang niloloko nyo tao. Laban bawi, kunwari lalabanan namin. Pero yung pala, payag kayo sa Chacha. Ano ba naman tong Senado? Merong utak yan eh. May kumokontrol dito sa mga... Ewan ko dyan sa mga yan. Ang gulo. Ngayon, ang dating pa niyan, okay na. Basta andyan ng Senado. Okay na. At hindi sisingitan ng political. Okay na, Chacha. Hindi po. Hindi po ganon. Pero ganon po ang nangyari. Pero sa amin hindi. Hanggat lalo na't wala ang taong bayan dyan. Kayo nag-decide niyan. Gusto nyo yan eh. I agree with Senator Pimentel dito sa isyong yan. Ganyan naman tayo eh. Pag may ganda yung ginawa, sasabihin natin. Kaya dilaw pa yan. Pero kung pangit, sasabihin dito, pangit. Tama naman siya eh. Tingnan mo. Lumang tugtugin na rin anya ang panukalang amyendahan ng economic provisions ng konstitusyon. Yan. Lumang tugtugan na rin yan. Tama rin naman din. Isipin mo, yan ang ginagawa nila eh.
Economic provision, malay ba natin pag nasingitan? Questionable rin para sa senador kung bakit isang subcommittee pa ang tatalakay ng panukalang abyenda sa saligang batas at hindi mismo si Senator Robin Padilla na siyang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Correct. Codes. Nakakagulat lang, parang na-fast track yung kilos sa Senado. So, Ang ganda, I like the word. Na fast track. Nakakagulat lang, parang na fast track. Paulit-ulit ko itong sinasabi sa live ko. Pag ang isang bagay ay minamadali, merong gustong itago. At ang bagay ginagawa ng patago, magduda na kayo. O, yan dalawang yan. Ginagawang patago at pina-fast track. Binibilisan. Sabi, kailan lang nagpasko lang tayo eh. May pirmahang balita. Ngayon, iba na ang usapin. Bibilangin na ng COMELEC. Ganyan yan, fast track. Buti nanindigan si ano. sana hindi kami act ng ganyan, parang knee-jerk reaction na para kaming na-hostage sa isang sitwasyon na napatsa-tsa tuloy. Napatsa-tsa tuloy. Ako, Senator Pimentel, ako'y maaaring mali. Hindi naman ako matalinong katulad mong abogado. Hindi naman ako matalinong katulad mong politiko. Pero pwede, baka tumama yung opinion ko. Ang sagot ko dyan, kaya kayo na fast track, may gumagalaw dyan. Pinaiikot-ikot kayo. May nagmamando dyan. Kunwari, kunwari lang yan. Wag tayo, naku. Kunwari kinontra yung Congress. Tapos yung pala, agree na yung Senate sa tsa-tsa. Grabe ang lokohan na ginagawa nila niya. Grabe kayo. Lynn Jordan, maraming salamat po sa kusang loob from Europe. Euro to Euro. Thank you, Lynn Jordan. Coach Oli, pangkape muna yan. Sunod na lang ang pandesal, sabi ni Lynn Jordan. Okay po, walang problema po. Kahit kape, walang problema. Kahit pandesal, walang problema. Welcome po kayo dito. Ang alam ko, ayaw ng Senate sumayaw nung cha-cha, pero nung tinugtog na yung music ng cha-cha, pinalakas yung volume, napasayaw din pa. Ang ganda. Perfect analogy itong ginawa ni Senator Pimentel. Ulitin ko, ang alam ko, ayaw ng Senate sumayaw. Yun ang akala mo. Meron dyan, doble kara. Opinyon ko lang naman yun. Bakit? Bigla-bigla nagbago? Ano yun? Ang alam ko, ayaw na Senate sumayaw ng cha-cha. Pero nung tinugtog yung music ng cha-cha, pinalakas yung volume. Napasayaw din pala. Malaman po yan. Ayaw ng cha-cha, ayaw sumayaw ng cha-cha. Pero nung nilakasan ng volume, sumayaw din sa cha-cha. Unang tanong, mga kababayan ko, kayo na lang sumagot. Numberan ninyo. Unang tanong, sinong naglakas ng volume? Kaya napasayaw sila ng cha-cha. Sino naglakas ng volume? Pangalawa, anong ibig sabihin ni Senator Pimentel, ano yung volume? Kasi nilakas yung volume. Sino naglakas ng volume? Number 2, ano yung volume? Spencer Lacalle. Napanood ko napanood ko yung pampatulog ko tong vlogs ni Spencer Lacalle. Pakinggan niyo po, marami kayong matututunan Ang ganda ng take niya ron. Salamat Spencer Lacalle. Pampatulog tutulog ako. Tapos magmumura siya, tarantado to. Nagigising ako pero magaling, marami kayong matututunan diyan kay Spencer Lacalle. Hindi puro mura, malalim yan. Thank you. Ano ulit ako? Ano una? Sinong naglakas ng volume? Pangalawa, ano yung volume? Kaya sila napasayaw. Ganun lang pala yun. Lalakas mo lang yung volume.
Oy, tinamaan, may nakikita ako. Ha? Yung ba ang ibig sabihin mo, Senator? Kasi minsan, 'di ba? Hindi ka mapaindak pag mahina sayaw eh, 'di ba? Oh. Ay, wag mahina ang tugtog. Pero pag lumakas ang tugtog, mapapaindak ka. Terereret, tet, 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 terereret, tet, 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 teret, terereret, tet, 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 teret, teretetet, tetet, teret, tet, 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 sayaw. Pangatlong tanong, sino na 'tong sumasayaw sa tugtog ng cha-cha sa Senado? Ayan. Sagutin niyo na lang dito sa mga manunood ng replay, sagutin niyo. Lagyan niyo doon 1, eto, 2, eto, 3, eto. O una, sinong naglakas ng volume? Number 2, ano yung volume? Number 3, sino sa mga senador ang sumasayaw sa cha-cha? O, tuloy tayo. Gayunman, umaasa pa rin si Senator Pimentel na dadaan sa tamang proseso ang cha-cha. Sa ngayon, iba-iba pa rin ang opinyon ng ilang senador patungkol sa cha-cha. May ilang tutol sa mismong pag-amyenda, habang ang ilan sang-ayon pero dapat limitado sa economic provisions. Pagtitiyak na Senator Zubiri, handa siyang bumaba sa pwesto kapag may nabagong probisyon sa saligang batas na may kinalaman sa politika. Yun, sinabi rin pala dito, handa siyang bumaba. O kung may patungkol sa politika, bumaba ka na ngayon, saka ka namin ibabalik pag walang nabago sa political amendments. O, walang nangyaring political amendments sa batas. Ganoon kasimple yon. Pero ako maaring mali ako, hindi naman tayo matalino eh. Hindi tayo nagtatali-talinuan, hindi tayo nag-aabu-abuguduhan. Sa akin lang, siguro patapusin muna, kung talagang gusto niya yung cha-cha na yan, patapusin muna ang 2025 election. Huwag tayo nagmamadali. Kailangan natin ng numero. Kailangan muna nating mapalitan yung nasa Congress. Delegates tayo dyan. Naglipatan nga yung mga PDL dito sa partido ni Tamba eh. Tapos magcha-cha-cha tayo ngayon. Ewan ko sa inyo.